Tulog na si JR? Oo, nagpapahinga na siya. May problema ba? Pupuntahan ko ang asawa ni Anton Rosales. Sasabihin ko sa kanya na peke ang DNA result ng asawa niya. Pineke ninyo! Joed, kung may problema, pwede mo sabihin sa akin. Makikinig ako. Salamat, Mili. Ang totoo niyan, may gusto talaga akong sabihin sa'yo. Ano? Na mahal kita. At gagawin ko ang lahat para protektahan kayo ni JR. Ganun ba? Sige. Ako nang bahala dito. Okay. Ay, pasensya na po pala. Matala lang po saglit ang ating biyahe. Naplatan po kasi yung bus na galing Tumana. Kuya, ano na yung update dun sa bus? Pasensya na po ma'am. Naplatan po kasi yung bus na galing Tumana. Nadidelay na po tayo sa... Anton? Lemuel? Lemuel! Tao po! Tao po! May ina-expect ka bang darating ng ganitong oras? Wala naman. Sige. Titingnan ko. Sige ako na. Tignan mo na lang yung diaper ni JR. Baka basaan na yan. Sino yan? Kuya, nakita mo ba yung asawa ko? Gwapo? Malamang mag-aasawa ba akong pangit? Parang umalis kanina ma'am eh. Saan nagpunta? Sabay mali ko. Asawa ko ba yun? Pasensya na, mukhang nakakabala ako. Ako nga po si Lemuel. Anong kailangan mo dito? Anong ginagawa mo dito? Gusto ko lang magpakilala. Sa totoo lang, gusto ko po kasi makausap si Ma'am Millie. Marami kasi ako... Yes. Sandali. Lemuel? Oo, Lemuel. Narinig ko lang tungkol sa inyo kina Gordon at kay Ate Rosing. So sana makausap si Ma'am Millie at marami akong narinig na kwento tungkol sa inyong dalawa. Hindi mo kilala. Pagkakilala ko sa inyo ay si senior agent. At kasama mo nga si Ma'am Millie. Actually, nung nagka-problema siya, ako yung tumulong sa kanya. Pero hindi pa kami nakakapag-usap ulit eh. May problema ba? Hindi. Wala naman, pasensya na. Para kasing pamilyar ka sa akin eh. Parang nakita na kita dati. Talaga? Dati na tayo magkakilala? Hindi. Baka nagkakamali lang ako. Baka nalito lang. Para kasing may kaibigan akong kamukha ka eh. Ganun ba? Teka, ano nga ulit? Sadya mo rito? Si Millie. May kailangan ka ba sa kanya? May sasabihin ka ba? Pasensya ka na. Nagpapahinga na kasi siya eh. Kung may papasabi ka, sabihin mo na lang sa'yo kung ano magsasabi. Actually, mukhang sa susunod na lang. Sigurado ka ba? Wala ka bang papasabi? Pasensya ka na. Gusto ko manggisingin si Millie. Kaya lang, alam mo na pag may bata, kailangan mo sabayan matulog para may energy ka pag nagising yung bata, di ba? Pero sigurado ka ba? Wala kang papasabi. Siguro sa susunod na lang. Mukhang nakaabala pa ako sa inyo. Pasensya ka na. Kailangan ko na rin umalis eh. Baka maiwan pa kami sa biyahe.
Biyahe? Alis ka? Pasensya na ulit. Pahinga na kayo. Nice to meet you, ho. Mag-iingat ka, Limuel. JR, sino kaya dumating, no? Ang tagal ni Tito Joed mo. Joed, sinong dumating? Wala. Sinong kausap mo? May mga bata yatang nagpa-prank eh. Lagi ba yun nangyayari dito? Hindi nga eh. Kaya nga binantayan ko na, baka magising pa yung bata. Tara, pasok na tayo sa loob. Makamog, oh. Sige. Oh, matutulog na ba tayo? Magsara na tayo ng bahay. Hindi, kailangan ko lang umalis. Saan ka pupunta? Pupuntahan ko si AJ. May kailangan lang kami pag-usapan. Ano? Tungkol dun sa dati namin kasamaan. Hindi ba pwedeng ipagpabukas na lang yan? Kailangan ko siya puntahan ngayon eh. Baka umalis siya ng maaga bukas. Oh, sige, ikaw bahala. Mag-ingat ka. Sige. Dala ka ng jacket. Malamig sa labas. Samuel! Rhea! Ano nangyari sa'yo? Pasensya ka na, ha? Sumaglit muna ako kila Gordon. Ibinilin ko muna yung taniman namin. Kanina pa ako nag-aalas na sa'yo kung ano-ano na iniisip ko. Bakit mo ba ginawa yun? May nakausap ka bang iba? May kailangan ka pa bang kausapin? Baka mamaya iwan mo ulit. Gusto ko sanang kausapin yung si Ma'am Millie, eh. Yung asawa ni Senior Agent. Bakit? Ewan ko, sabi ni Gordon sa akin, hinahanap ako. Nakausap pa ba? Hindi. Ano ba kailangan niya sa'yo? Hindi ko alam. Hindi na rin importante. Paalis na rin naman tayo, eh. Ano sabi? Apat ba tayo? 4 o'clock pa daw yung biyahe. Dilim. Wala pa tayo maghihintay, ah. Huwag mo na subukan tumakas. Lalo lang magiging komplikado ang sitwasyon mo. Kung tatakbo ka naman, aarestuin kita. Ako mismo magdadala sa'yo sa presina. Sigurado ako, miss na miss ka na ni Brenda. Ano bang kailangan mo? Huwag ka na magtanong, sumama ka sa akin. Limuel, pasok! Oo, upo ka. Oh. Kala ko aalis na kayo ng asawa mo. Ba't andito ka na naman? Alam mo, konti na lang iisipin ko na may gusto ka sa akin. Biro lang, ito naman. Pasensya ka na, ha? Hindi na kasi namin alam kung anong gagawin namin, eh. Saan kami pupunta? Pwede bang paliwanag mo sa akin kung ano talagang nangyayari? Alam mo, Limuel, sa maikling panahon, naging kaibigan na kita. Kaya nag-aalala ako kung ano man ang pinagdadaanan mo. Pwede akong makatulong. Mapagkakatiwalaan ako. Pero para matulungan kita, kailangan kong maging totoo ka sa akin. Sige, sabihin mo sa akin, ano bang problema? Sorry. Ayoko namimilit. Pero sige, irerespeto ko yung desisyon mo. Kung di mo pa masabi sa akin kung ano talagang totoong nangyari sa inyo ng asawa mo. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na hindi ko kilala ang tunay kong pagkatao? Ha? Ano ibig mo sabihin? Kailangan ko itago yung bata sa inyo, baka mamaya nakawin nyo na naman siya. Ate, pasensya na. Pero pinoprotektahan ko lang yung anak ko. Millie, ipakita mo naman sa akin yung pamangkin ko.
Sa tingin mo ba susuko kami? Hindi mo pwedeng ilayo yung anak ni Anton sa amin. Ate, patay na si Anton. Ako na ang may karapatan sa baby. Sa pinapakita mo ngayon, lalo mo ang pinapatunayan na hindi ka karapat-dapat na ina ni JR eh. Sino ka para husgahan ako? Hindi kita kailangan husgahan, Millie. Dahil sa nakikita ko ngayon, isa kang immoral. Sa kung sino-sinong lalaki ka lang sumasama na hindi naman kasal. Sa tingin mo ano sasabihin ng korte? Tukol dyan, ha? Ikaw ang mas immoral, ate. Dahil pilit mong nilalayo yung bata sa nanay niya. Hindi pa tayo tapos, Millie, ha? Naghahanda na kami ng kaso laban sa'yo. Kumuha na kami ng abogado. Kung sa tingin mo na mananahimik ka na lang ng mabuhay kasama ang lalaki mo, nagkakamali ka. Hindi ako papayag na ang ama na kilalanin ng pamangkin ko, yung pulis na yan. Ha? Alalahanin mo yan, Millie, ha? Magtutuos tayo, Millie! Ma'am, tama na po. Oo, aalis ako! Millie, ha? Hindi ko naalala ang nakaraan ko. Sa madaling salita, may amnesia ka. Hindi naman ganun. Parang hirap naman paniwalaan na amnesia to, pero... Tama ka. May amnesia nga ako. Talaga ba? Eto na, sumama na ako. Ano bang gusto mo? Si Anton at si Lemuel ba iisa? At bakit ko naman sasagutin ang mga tanong mo? Anong gusto mo? Daling kita sa presinto? Sigurado ako hinahanap ka pa rin ni Brenda hanggang ngayon. Okay din. Arestuhin mo ako. Dalhin mo ako sa kulungan. It would be my pleasure. Hindi ako tanga, Joed. Balita ko nagsasama na kayo ni Millie. At alam ko na wala sa interest mo na malaman ng mga tao na buhay si Anton. So I was right. In love ka kay Millie. At ayaw mong masira ang happy life mo kapag malaman niya na buhay pa ang lalaking pinakamamahal niya. Huwag mo subukan, Rhea. Don't be overly dramatic. All I'm saying is, pareho tayo ng interest. Pwede tayong magtulungan. Pwes sabihin mo sa akin kung ano ang totoo. Akala ko ba gusto mong malaman ng totoo? Pasensya ka na. Di ko alam na nangyayari pala yan sa totoong buhay. Napapanood ko lang yan sa TV. Tsaka mali ka naman wala ka palang alam tungkol sa sarili mo. Ano ba nangyari? Ano bang kwento niyo ng asawa mo? Hindi nagpapanggap si Anton. Wala na siyang maalala sa nakaraan niya. Dahil kay Brendan, kailangan namin magpanggap ng ibang tao. Enter Lemuel and Vera. Lemuel is my creation. Siya ang mabuti at mapagmahal kong asawa. Sigurado ka bang siya talaga ang asawa mo? Joke lang. Sorry. Kaya ayaw ko sabihin sa'yo yung totoo eh. Kaya yan na yun. Yan ang sitwasyon ko. Makakahinga ka na ng maluwag, Joel. For as long as naniniwala si Anton na asawa niya ako, hindi na siya lalapit sa buhay ni Millie. Bumabalik na siya kay Millie. At kung hindi ako nakausap niya kagabi, malamang nakita na sila. Sinasabi ko na nga ba? Ganda yung dahilan kaya bumalik dito sa Alamora. Dahil kay Millie. Ano ibig mo sabihin? Hindi ko maipaliwanag eh. Will you marry me? Basta palayo kasi siya nakikita sa mga panaginip ko. Sigurado ka? Kaya mabuti na rin at alam mo yung katotohanan. Para magtulungan tayo na ilayo siya sa girlfriend mo. Hindi kaya sinyalis na yun na bumabalik ng alaala ni Anton?
Kapag ang may amnesia ay tumagal ng higit sa 48 hours, malamang hindi na babalik ang daalala nila. Sa tingin mo, mapapanggap na lang tayo na para bang walang nangyayari? Bakit hindi? Mahal mo si Millie, di ba? Ano sa tingin mo mangyayari kapag nalaman niya na buhay pa si Anton? Hindi ko alam. Basta nga, alam ko lang, may kutob ako na konektado siya kung ano ako dati. Kaya gusto ko siya makausap, makita. Malay natin, baka dati pa kami magkakilala. Ang dami kong gusto itanong sa kanya. Kahit na ano, basta makatulong na kahit papaano para mabuo ang nakalimutang pagkatao ko. Pareho lang tayong pusong nagmamahal. Kaya ako tinatago ang katotohanan kay Anton. At kung mahal mo si Millie, you would do the same. Magtutulungan tayo. Huwag mo i-underestimate ang puso ni Anton. Kagabi nung nakita ko siya, nakita ko ang pagkalito sa mga mata niya. At malakas ang kutob ko na puso niya ang nagtutulak sa kanya pabalik kay Millie. Naniniwala siya na si Millie ang susi sa pagkatao niya. Ano pang hinihintay mo? Kung siya ang posibleng susi para sa mga alaala mo, ba't di mo pa siya puntahan? Salamat, ha?